Mga kapanayam naman natin ngayon, si Obet Martin, ang Pangulo ng Pasang Mazda Association ng mga Jeepney Drivers. Magandang umaga sa iyo, Ginoong Martin. Magandang umaga, kaibigang Howie at Ma'am Cara at mga nakikinig po naman sa atin sa DCWB. Isang magandang umaga po. Okay, anong masasabi nyo tungkol dito sa nagbabadyang taas presyo ng langis sa isang linggo bunsod ng dagdag na oil excise tax? Ito nga po ang aming pinangangambahan sapagkat noong nakaraang buwan, December, November, bigla akong nakita naman po natin, kaibigang Howie, nagbabagsakan ang presyo ng petroleum product. Kanya nakita niyo yung pressure na ginawa sa amin upang ibaba ang pamasahe. Ang aming pong pangamba ay mangyayari na ito na nga pong buwan ng Enero 2019 na kung saan nga po paano natin mapipigilan yan. Ako po yung nagmo-monitor sa inyong pag-usap kay Aseka Pulido. Pero ako po yung magtatanong lang, paano nila at random daw nila sinesek itong mga gasoline station na ito para kanilang matyak na meron pa silang stock. Paano po yung sinasabing at random? Kung sabihin ng mayari na ubos na kami last week, pero may mga buffer stock pa kami. How they will determine na talaga ito wala na o ano pa, meron pa. Okay, sir, ano bang feedback mula sa mga jeepney driver? Nararamdaman na ba nila itong mga taas presyo? Nagtataasan na ba yung ibang gasolinahan na pinapatronize nila ng mga presyo? Meron na pong ganyan. Kanya may surprise. Marami pong report sa akin ng aking mga tao na nagugulat sila. Dati ganun ang halaga. Ito na ngayon. Wala po talaga yung pagtaas ng ginagawa ng mga big players sa small players. Kanya kami naghahanda na rin sapagkat hindi ho natin kayang pigilan yan based on oil deregulation law. Deregulated sila, kami po ay regulated ng LTFRB sa FAIR, sir. May sistema ba na kung saan pwede mag-report sa Department of Energy itong mga napapansin na itong mga gasolinahan na nagtataasan na ng presyo at hindi alam kung may old stock pa o hindi? Yung mga feedback galing sa yung mga jeepney drivers mismo, yung mga users mismo. Tama po yan. Pero ang mangyayari po sa amin sasabihan din ho ng mga membro namin mga gasolinahan, ang isa lang po isasagot niyan, kaibigang Howie, ay naubos na kami ng stock, kanya nagtaas na kami. Wala ho kaming magagawa yan, kundi we have to report it to DOE for their investigation. Kanya nga po ang sinasabi ko dito, paano ba nila ma-determine na ubos na ang stock nito at sila'y gumagamit na ng bagong stock? Ang nangyayari, kaibigang Howie, Ma'am Cara, nung nagdaang panahon, wala na tayong pinag-uusapang battle stock. Basta pagbigla, itinaas-taasan na lahat yan. Ngayon, nagtataka po ako, bakit meron pala silang stock na ganyan? Dapat, noong araw, hindi nila sinasabay ang pagtaas ng kanilang presyo dahil meron pa silang mga stock. Ang pinag-uusapan po nun, paano yung mga battle stock nyo? Paano yung stock nyo good for 1 month or 2 months? Bakit ngayon, nung tumaas ang presyo, isinabay na rin nyo? So, kung ganun po ang programa ng ating DOE, dapat may control sila sa lahat ng gasolina na ganyan. Meron silang control na ito pa ang buffer stock mo, hindi kayo dapat magtaas dahil ito pa yung luma yung stock. So, ang sinasabi nyo, hindi tiyak na may sistema talaga yung gobyerno para i-monitor kung may natitira pang buffer stock yung mga gasolinahan o hindi? Sa akin pong pananaw, kaibigang Howie, sapagkat paano magagawa ng ating gobyerno, ikukontrol yung 8,000 na provider natin na yan, sapagkat base doon sa napag-usapan nyo, nasa almost 500 pa lang ata ang nagkukomply, pero paano ang control? Yun po yung aking katanungan lamang. So, yun din ba yung sinasabi ng Department of Energy na hindi rin nila alam? Wala bang listahan ng inventory itong Department of Energy kasama yan sa tungkulin nila? Hindi ko po alam kung meron silang inventory ng mga provider natin. Kanya po ako yung nagtatanong, sa pagkakataon na ito, nakausap po niyo si Asek Pulido at ako naman nakita kung seryoso din sila sa isushow cost nila, ang mga mahuhuli nila. Pero ang tinatanong ko, pinag-uusapan natin ngayon, Sir Howie, paano nila malalaman na ubus na ang stock at bagong stock na ang ibinebenta ng mga provider nito? Okay, sa ibang usapin naman, noong Disyembre ay binilik ng LTFRB sa 9 na piso ang minimum na pasahe mula sa 10 piso dahil sa sunod-sunod na bawas presyo sa langis. Ngayong nagbabadyang tumaas ang presyo ng petrolyo, may plano ba kayong isulong ulit ang taas pasahe?
Well, kagaya po nung nabanggit ko dyan sa ating kay Sir Joel, yung inyong kasamahan dyan sa DCWB, pag nag-39 to 40, ibababa namin sa 9. Maikiramdam po kami, Sir Howie, Ma'am Cara, tingnan natin ang itong mga darating na linggo kung paano ang pagtaas na magiging presyo ng aming purudo at doon po kami magbabase kung kailangan po kami mag-file again ng petition para sa LTFR para po naman sa proteksyon ng ating operator at driver. At higit yan, sa pagkakataon to, dapat siguro maunawaan din po tayo ng ating mga mananakay sapagkat hindi ho natin kayang pigilan ang presyo. Yun po yung sinasabi namin. Kaya po, ito'y patuloy pong tataas. Sir Howie, palagay ko, papunta po doon kami sa pagpapile ng petition for fair increase. Okay, maraming salamat. Pasang Masla President Obet Martin.